I really just wanted to share something. Can you pray over me? Hiningi ko na yun sa kanya. Sabi ko, can you pray over me every single day? Hi guys! Welcome back to our channel. Oh my god, marunong pa pala ako na. It's been a while since I filmed a vlog like this, and I don't know kung marunong pa ako, but I will just share something. I really just wanted to share something. Please watch this video until the very end. The year of 2026, oh my god, ang dami na nangyari. But this 2026 is a big blessing for us. And we wanted to share a little something that is very personal to us, that is very special to us. We are very open with our experience of having lost our babies, our angel babies. So we have shared with you guys yung naging journey namin ng pregnancy namin before for the past 2 years. And we are so happy to share with you guys that finally we are pregnant again. Yay! We're just so happy na finally the Lord blessed us with this blessing again. So yeah, what happened this year? January of 2026, we really decided na maybe we could try again kasi nga, it's been a while since nag-try kami mag-asawa. Kasi syempre, of course, the healing from your miscarriages, hindi naman siya madali. So we really take time to heal and i-ready yung sarili namin in a way. Also, during that time, we are already under the care of regional fertility clinics. Sila yung mga specialists in terms of kung bakit ka ba lagi nakukuna, may problema ka sa fertility, ganito, ganyan. We are so happy with our doctors kasi natulungan naman nila kami in terms of nagawa lahat ng mga tests, nagawa lahat ng mga blood works, nagawa lahat ng mga appointment, lahat-lahat. Even for Dari, minsan hindi na namin maintindihan kung ano yung mga pinapagawa nila sa amin na test. Alam mo yon, we just trust them na lahat yon para sa benefit namin and they know what they're doing. We are so happy that everything come out normal. The doctors are telling us na wala naman talagang problema, wala ka namang PCOS, okay yung ovaries mo, you're or on your early 30s, so you should be able to conceive successfully. Like, hindi ka dapat makukunan ganito, ganyan. Wala naman silang makitang really something triggering in terms of our fertility, both of us, which we are really so happy. So me and Dari decided na parang, what if mag-invest tayo sa health natin? What if we work on ourselves, maging healthy tayo, magkagaya ng dati? So start of this year, naging promise namin sa sarili namin na we really have to be more active. Kasi syempre, winter, wala naman kami ibang gagawin, hindi kami napapawisan. We really took time and effort bumalik sa running, bumalik sa pagte-treadmill, bumalik sa pag-exercise kahit sa bahay lang. Sa start of this year, talagang tinaga namin yun. Of course, you're on your 30s. Sobrang hirap bumalik. Ang bigat ng katawan mo, your metabolism is getting slower and slower. Feeling mo ang taba-taba mo na, feeling mo wala nangyayari sa everyday workout mo. Pero hindi, tinaga namin yun. 2 kilometers ang hirap takbuhin. Tinaga namin. Hanggang sa naging 3 kilometers, hanggang sa naging 5 kilometers in a day, tinatsaga namin kahit pagod kami sa trabaho. Kailangan namin siyang gawin. Nag-invest kami sa health namin bilang mag-asawa. Nag-lock-in kami. Sabi namin, sige, i-prepare muna natin yung sarili natin and then we'll see. Maybe we could try again. Maybe maging okay yung physical health natin, mental health natin, and everything like that will fall into place. Fast forward, after 3 months, sobrang active ko noon. Like, parang tumatakbo ako. Dumating ako sa point na tumatakbo na talaga ako ng 5 kilometers in a day. Nag-homework out pa ako sa bahay. Kapag weekend, tumatakbo ko ng 10 kilometers. So, I was trying to be active and also Dari. Kasi sabi ko, in-encourage ko siya. Kasi dalawa tayo nito eh. You have to do your part. So, kailangan dalawa tayo. Kailangan natin parehong, what if mag-try lang tayo? Kasi ang sabi naman, para makaproduce ka ng magandang sperm cell or egg cell lang, you have to prepare yourself like 3 to 4 months. Kinaga namin yun. Kahit mahirap talaga, alam mo yun, you really have to put an extra effort na parang, sige, mag-lock-in tayo, gawin natin to. Kasi gusto natin ng magandang resulta in the end. True enough, March 7 or around March 1st week ng March, na-delay na ako ng period ko. We are so happy. So, nag-PT ako and this is what should. Yeah. So, yung unang-una ko talaga na PT, medyo in denial ako. Wala akong video lahat. PT ko or everything like that. Kasi, I've been through miscarriages. Lahat ako nang may memory ako nun. And
parang masakit sa akin. Alam mo yun, saka, kasi unsure pa ako eh. Pregnancy test pa lang yan. And then what if na naman dumating na naman kami sa point na hindi naman magtuloy. So, alam mo yung wala talaga. Ako lang sobrang chill, sobrang relax na. Okay, sige, try ko nga. Mali mo. Buntis talaga ako eh. Ang lakas-lakas ko pang tumakbo. Sabi ko. Pero alam mo yung in denial ako in a way na. Totoo ba to? Buntis ba talaga ako? Pero ako like parang, okay, hindi. Baka wala pa to. Delay lang siguro. Kasi since nung nag-miscarriage ako, ang naging problema ko is parang minsan talaga nadidelay na ako ng ilang days or minsan isang linggo. Nasira na talaga yung cycle ko. Hindi ko na siya matrack. Though regular pa rin naman ako, pero hindi ko na siya matrack na every ganitong date magkakaroon ako. So, I was like, baka hindi yun totoo. Tapos, meron pa akong time na tinignan ko sa chat GPT. Sabi ko, ano ba to? Buntis ba to? Kasi yung isa faint line eh. So, umaga ko to tinig. And then, March 10, hindi ako natuwa. Sabi ko, hindi pa rin ako nagkakaroon after 3 days. Sabi ko, sige, mag-test ulit ako. And then I took another test. And then the line becomes, stronger. So, meron na siyang 2 lines. Sabi ko, oh my God, I think totoo to. Nakabuntis talaga ako. Pero in denial pa rin ako. Tumatakbo pa rin ako. Ginagawa ko pa din yung usual routine ko. Kumakain pa rin ako ng healthier. I was like, teka lang, baka nga, what if nga buntis nga ako? So, hinintay ko, sige, maghintay pa ako ng 1 week. And then, March 15, 8 a.m. Kasi sabi nila, dapat morning ka daw mag-test, di ba? March 15, ayun, may date pa yun nalaga ng asawa ko. Look, that's the 3rd test already. 2 lines talaga, na-strong siya. So sabi ko, oh my God, delay na ako talaga ng halos 1 linggo or I don't know, hindi ko na alam kung ilang days akong delay. Pero parang dati from the faint line, strong na talaga siya yung mga lines. Sabi ko, hala, baka buntis na nga talaga ako. Alam mo yung, nag-iba na kasi yung mga nararamdaman ko every time na magpa-pregnancy test ako. Siguro, dahil nga sa lahat ng mga pinagdaanan ko dito sa pregnancy journey na to, alam mo yung wala ng excitement. Hindi naman, to be honest talaga, nawala yung excitement, nawala yung spark. More of nandun na ako sa may takot na rin eh. Kasi nga sabi ko, wala, baka may mangyari na naman. Baka hindi na naman magtuloy. Alam mo yung overthink, hindi mawawala sa akin. Kasi sobrang nasaktan na rin ako before with my miscarriages. So I was like, mukhang totoo na to. March 15, pangatlong test na natin to. And I think I'm over a week delay. Sabi ko, we need to see our doctor. Good thing my doctor is really, really good. And sobrang mabait. I texted my doctor. Sabi ko, Doc, parang delay na po ako ng ilang araw or ilang linggo. And then I did 3 tests already. Sabi ko, ganito, ganyan. I think I'm pregnant again. Sabi ko, gano'n. And then, he messaged me back. Yun yung kagandahan sa kanya. Kasi medyo napalapit na rin siguro yung loob niya sa amin. Dahil nga, kasama namin siya sa journey na to. Sabi niya sa akin, sige, i-schedule ko kayo ng doctor's appointment. Pumunta kayo sa clinic ko this afternoon. Umaga ko siya message. Sabi niya, sige, kikitain ko kayo. And then, kinita niya ako. And then, pagdating namin dun sa clinic, ayun, syempre, yung mga normal, BP, lahat, ganyan-ganyan. Then, kukunin ka rin ng ihi mo para i-test nila yung PT mo. So, tinest nila. And then, when they tested it, ayun, sabi nila, confirm na yung pregnancy. So, Doc was really happy. Sabi niya, congratulations for the both of you. You are pregnant again. Pero syempre, kinakabahan siya, natatakot din siya for us. Kaya sabi niya, lahat ng mga precautionary measures na kaya natin gawin just to make sure that this pregnancy will go through, gagawin natin. So, sabi nila, just take it easy. Just don't stress yourself talaga. Lahat talaga na bilin niya, ginawa niya para lang dito. 2 days after, pinabook niya agad ako ng ultrasound kasi nga sabi niya sa akin, parang kailangan mo nang magpa-ultrasound para makita natin na, sinasabi niya doon, ilang weeks na rin yata daw ako or something ganyan. So, I was like, sige Doc. Sabi namin, sige, gawin na lang natin. After 2 days, pina-schedule na agad ako ng ultrasound kasi sabi niya, binigay ko yung first day ng last menstrual period ko. Sabi niya, technically, dapat nasa 6 to 8 weeks ka na ganito. Ganyan. Sabi niya agad. Okay Doc. Sige, ganyan. Sina-schedule nila ako ng ultrasound. So, syempre, ang pinaka-fear namin lagi is yung first scan, yung first ultrasound. Kasi doon talaga na malalaman kung viable yung pregnancy mo, kung may heartbeat, ganito, ganyan. Wherein hindi kami laging umaabot doon sa point na yun. Alam mo yun, nung nandun kami sa ultrasound, of course, we are always praying. From the moment na nag-positive ng pregnancy, I asked Larry, oh my God, can you pray over me? Hiningi ko na yun sa kanya. Sabi ko, can you pray over me every single day, every single night? Sabi ko, alam mo yun, oh my God, I'm getting emotional kasi, pregnancy hormones, oh my God. So,
hiningi ko talaga yun kay Daddy. Sabi ko, "I-pray over mo naman ako." Kapag tinatanong niya ako, "How are you feeling?" Ngayon na mag-i-scan na tayo sa ultrasound. Ako talaga, sabi ko sa kanya, I don't wanna be so excited. Hindi ako sobrang saya, to be honest. Kasi I think it's my way of protecting myself from hurting again in case na hindi na naman siya mag-work. Ako sabi ko, parang kung tatanungin mo ako, parang nonchalant ako. I just wanted to get through this. Gusto kong malaman kung meron na wala. You know what happened? When we did our first scan, ultrasound, nakita nila, oh, may gestational shock, may age, ganito, ganyan. Walang heartbeat silang makita. May nakikita sila na embryo sa loob, pero walang heartbeat. And sabi nila, technically, dapat 8 weeks na ako may heart. Ano mo yung, parang gusto ko na naman paghukluban ng langit at lupa na parang, Lord, not again. Parang ganun na yung prayer ko, Lord, not again. Hindi ko na kayang magkaroon ng another miscarriage. I was just praying. I was just praying so hard na sabi ko, Lord, binigay mo sa amin to, sana magtuloy-tuloy. Sabi nila, sige, we will schedule again for another 2 weeks. Come back after 2 weeks. And then dapat yung 2 weeks na yun, makita nila yung progress. And then blood works, ganyan. Ang dami na naman. The 2 weeks wait, yung pagbalik namin for another scan, was always the longest 2 weeks of my life. Lagi. Exage na akong exage, pero I have been there. And that situation na sobrang hirap maghintay. Yung 2 weeks na yun, hindi mo alam kung magkaka-heartbeat siya. Wala kang magagawa kundi alagaan yung sarili mo at magdasal. So I was like, sana meron, ganito, ganyan. Araw-araw ko magdadasal. Pero you don't have any control over your body. Yung nangyayari sa loob ng katawan mo, lahat talaga inililift up ko na lang kay Lord. Na sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. March 31, yung schedule ng follow-up scan namin. After the 2 weeks, kailangan namin makakita ng heartbeat. I was praying during that time. Kasi sabi ko, sana meron. Alam mo yung para kang lumulutang, ganun yung pakaramdam mo. And every single day, nung 2 weeks na yon, we have been praying to the Lord na there are really times na umiiyak na ako talaga, hinihingi ko talaga kay Lord. Lord, sabi ko, sana may heartbeat na. Lord, sana hindi na maulit yung nangyayari nung nakaraan. So, talagang umiiyak talaga ako kasi hinihingi ko talaga siya kay Lord. So, sabi ko, nung day na ng ultrasound ko na yan, March 31, yung travel ko from office to Beddington, EFW, 30 minutes yun yata, or 25 minutes, mga ganyan. Nakikinig lang ako ng worship music. Tapos, dumadasal lang ako na dumadasal sa kanya na, Lord, I don't have any control over this. I surrender to you all my prayers. I surrender to you every part of my body. Make a miracle for me na sana paglabas ko ng ultrasound room, tears of joy naman. Hindi yung lagi na lang akong umiiyak kasi it happened to me many times already. Sabi ko, sana paglabas ko, tears of joy naman and maganda naman yung resulta. So I was just praying so hard. Kasi wala naman ako magagawa, just to pray and surrender. And then, yun nga, March 31, nung iniskan ako nung babae, di parang mas lumaki nga yung embryo na nakita namin. I think meron kaming video nandito. And then, we are just so happy. Sobra talaga yung iyak. We finally see the flickering heartbeat of our baby. Like, that tiny na parang sabi nga namin ni Dari, mukha siyang Flappy Bird. Pero, alam mo yun, tumitibok talaga siya. Sabi ko, wow, the Lord answered my prayer. Sabi ko, grabe yung iyak ko noon. Sabi ko dun sa nag-ultrasound, I've been through a lot. Laging hindi kami umaabot sa point na ganito. But for the first time ever, after trying so many times, nakita namin, naramdaman namin, ganun pala yung feeling kapag nakita mo na may heartbeat na siya. So sabi namin, oh my God, we are so happy. We are really, really so happy. And yun, pag talaga namin, balik namin sa sakyan, meron na kaming daladalang picture ni baby. And we are so happy na kaming mag-asawa. Sabi ko talaga sa kanya, Dad, magdasal tayo. And then I'm really praying to God. No, sabi ko, Lord, salamat. Kahit hindi pa talaga kami nakakalayo, at least meron na kaming improvement. Nagkaroon na kami ng improvement na umabot na kami sa ganitong part. Sabi ko, sobrang saya talaga namin. And I know na marami pa kami pagdadaanan. Pero sobrang saya na namin na naramdaman namin yon. Sobrang saya namin. Of course, confirm na. Viable yung pregnancy na kasi kami heartbeat na. First trimester. Oh my God. I think, mga nakikita ko ng mga reels, TikTok, lahat. Pinapakita nila yung mga bump nila, ganyan. Oh my God. Sabi ko, hindi pala puro, ganito yung pagdadaanan ng pregnancy. Sabi ko, sobrang hirap pala. Good thing for me, wala akong morning sickness on my first trimester. Hindi ako naduduwal pag umaga. Hindi ako nasusuka or something ganyan. Ang pinaka na kakaibang naramdaman ko noon nung first trimester ako, of course, the first sa physical,
yung aking bubelya ay parang nagkakaroon ng konting laman dahil hindi naman tayo pinagpahala. Parang may konting changes. And then, sobrang picky ko sa food. Ayokong kumain ng lutong bahay. Gusto ko laging kumakain sa labas and gusto ko kumakain ng something savory, something sweet na laging ulam. Lagi kong inaamat yung banana Q, kamote Q. Tapos, pinaka is sobrang nung sense of smell ko. And then, I think yung pinaka-worst na naramdaman ko on my first trimester is yung fatigue, exhaustion, na parang akala mo nagtatrabaho ako sa construction. Ang pagod ko, grabe. Sabi ko, ba't ganito ako? Pagod na pagod. Nag-o-opisina lang ako. Pagod na pagod ako lagi. Antok na antok ako lagi. Gusto kong matulog lagi. Gusto kong mahiga lagi. Wala na akong ginagawa. Wala akong ginagawang house chores. Hindi na ako nakakaluto. Lahat ng pagkain namin binibili sa labas. So sabi ko, oh my God, this is so weird. Sabi ko, sobrang pagod na pagod ako. Dati nagte-train pa ako. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko na kayang mag-train. Pagod na pagod ako. Lalo pag uuwi ako, rush hour, sabi ko, ang hirap. Sabi ko, ano yata, normal ba to? Sabi ko, bakit laging ganito? Parang, anong patang-patang sa katawan ko and gusto ko laging nagnanap at natutulog. Ayun lang naman yung naramdaman ko ng first trimester. Pero, yun nga, sinabi lang sa akin at doktor, kagandahan sa'yo, nakakakain ka or hindi ka nagduduwal o nagsusuka ka. Hanggat makakakain ka, kumain ka lang na kumain kasi nga, lagi din akong gutom. Sabi ko, oh my God, lagi akong may snack talaga na dala-dala dapat kasi magutumin ako. Yun, awa ng Diyos na iraos ko naman yung aking first trimester sa tulong din ng asawa ko sa lahat ng pasensya at suporta niya sa akin sa araw-araw. Diyos ko, talagang pinagdadasal ko na lang din ang asawa ko araw-araw. And then, na-endorse na nga kami sa OB dahil nga finally, nagkaroon na ng heartbeat. Di nagkaroon na rin kami ng OB. So, meron kami yung appointment sa OB ng April 27. So, yun, natapos na rin yung OB appointment namin. Parang more of a meet and greet lang siya. And then they are really waiting for the first trimester ultrasound na scan. Ilang minuto mo lang siya makakausap. Siguro mga 5 to 10 minutes. Tapos wala na. Tapos na yung appointment mo. Ganun. Pero good thing naman is libre naman lahat. And then, yun nga, ang schedule ng aming end of first trimester ultrasound is May 1st. So, doon kami dapat doon makita na nag-grow na talaga si baby. So, may mga expectations sila na dapat ganito yung makita, ganito, ganyan. So, we are just so happy na. From yung first scan namin and then yung second scan, sabi ko, in the span of how many weeks, ang bilis niyang lumaki. Like, parang makikita mo na mukhang ano na talaga siya. So, and then, nung natapos na yung first ultrasound scan namin, natutuwa naman kami dahil sinabi naman ng nurse namin na everything is looking normal. Nakikita nila na may mga body parts na konti, ganyan, na parang everything is looking normal, pati daw yung mga risk of abnormalities or ganito, ganyan. Sobrang liit naman daw nung sa chance ko. Yun yung kagandahan, na makita namin na lahat ay normal at lahat ay okay. Ang pinagbago naman nung after nung first trimester ko is parang naramdaman ko na, Diyos ko, mas lalo akong gutom na gutom. Parang every 2 hours kailangan ko kumain. Minsan may baon akong lunch. 10:00 pa lang gusto ko nang kainin yung lunch ko. At minsan talaga nakain ko yung lunch ko, tapos bibili na lang ako ng lunch ko. Lagi talaga akong gutom. Kumakain ako ng kumakain. And then, natutuwa rin ako na bumabalik na talaga yung energy ko at ang aking sigla. Hindi na ako mukhang lagi. Yung akala mong wala nang kasilbi-silbi sa bahay na nakahiga na lang. Alam mo, bumabalik na konti yung energy ko. Nakapag-start na ako magluto konti-konti. And then, yun, mga house chores, hindi na, nakakatulong-tulong na ako ng kaunti, pero as much as possible yun, si Dari pa rin talagang gumagawa. And then, we started, walking paminsan-minsan dahil nga umaaraw na and gumaganda na ang panahon dito sa Calgary, kakapag walking kahit pa paano. And then, yung isa lang na nararamdaman ko is parang medyo weird na, ewan ko, sabi ng doktor, normal naman daw yun na, of course, yun nga, ang aking bubela ay talaga namang parang nag-e-expand pa. Pero other than that, nagigising ako in the middle of the night, naiihi ako. Alam mo yun, kailangan kong umihi ng, ang mga timing niya, 1:30 to 2 a.m. Basta mga gano'n, tas 4. Basta gano'n, nagigising talaga ako ng madaling araw. Kailangan ko umihi. Tapos minsan naman, in a day, ay Diyos ko, umihi na lang din ako ng umihi. Sabi ko, ano ba yan? Tapos sabi ng doktor kasi nga parang yung bladder mo daw napupush daw siya kasi nga lumalaki daw yung babies. Yeah, so we are already on our second trimester and
nagkaroon na rin kami ng second appointment with our OB, and yun, sabi naman nila everything is looking normal, and we're just hoping for the next scan, which is this month. Sana doon na malalaman ang gender. Wow! Abot na tayo sa gender reveal. Hindi nyo kaya. Thank you talaga. And then, doon na malalaman na, ayun yung sinasabi nila, anatomy scan, na parang dapat daw ay mas magiging maayos na ang, ano yata yung titingnan kung okay yata si baby, or basta kung lahat pa ng body parts niya ay okay, basta ganyan. Ang haba ng istorya ko, ang dami kong chinika at nangangalay ng aking balaka. So, yeah, ayun po ang aming journey sa awa at biyaya ng Panginoon ay finally blessed us with this greatest blessing na talaga tagal namin hinintay mag-asawa. 2 taon din kaming umiyak ng umiyak. I know, maraming ibang tao, mas matagal ng taon na nagtatry. And yeah, just don't lose hope, keep on praying. Of course, minsan mapapa-question tayo kay Lord, especially sa mga times na heartbroken tayo, that we are really expecting it, we are really wanting it. Pero, yun, siguro ang mai-share lang namin sa inyo is, iba-iba tayo ng journey. This is based on our own story. Maaring iba yun sa inyo, pero maaring nakaka-relate din kayo sa amin. Don't be afraid to seek medical help kung yun yung makakatulong para malaman kung may problema ba tayo sa fertility. And work on yourself. Try nyo bilang mag-asawa. Just be healthy. Lock in. Sige, for your health din naman yun eh. Malay nyo makatulong. And just for us, minsan kung tatanungin nila, ako kung bakit siguro nag-work, combination talaga siya ng medical help. Nandiyan ang mga doktor, lahat ng science na pag-aaral nila, lahat ng bitaminang ininom namin. And then, kaming dalawang asawa ko, that we really work hard for it. Nag-invest sa aming physical health, mental health, emotional health, lahat-lahat. Relax lang, we take it easy this time. And pinakamalaki talagang you pray. You pray every day, every night. And you ask the people around you to pray for you. Kasi nothing is impossible with God. He do miracles. Minsan nga sa mga prayer ko, sinasabi ko talaga, Lord, you do miracles. May binuhay ka nga mga patay, ginamit na mga leper, nakakitang mga bulag, nakalakad na pilay, lahat. Sabi ko, you can do miracle for me as well, Lord. Sabi ko, magkaka-heartbeat na si baby, and now we are on our 17th week. So, still a long way to go, but we are taking it easy. Each day, each week is a blessing, and we are really hoping and praying for a healthy and successful pregnancy this time. We have been blessed by this blessing, and we keep on praying to the Lord na magtutuloy-tuloy na to. We are really hoping and praying. I know maraming mga taong nagdadasal for us. Thank you so much. Mga taong nagmamahal sa amin, really asking kailan na kami mag-aanak, and most especially, regalo din namin to sa aming parents and families to. This baby is so precious. Mommy and daddy have been through a lot, so you will really be treasured and loved and will give the best for you. Ayun lang, we'll see you again guys on our next chikahan. I need to stand up na and mag-chikahan tayo sa mga susunod pang video. And kung meron kayong tanong, meron kayong mga comment or kung ano man na pwede nyong sabihin sa amin. We are, diba? Pregnancy brain, nawala na naman. Just follow us and we will keep praying for each other. And yeah, we will see you guys again on our next vlog. So yeah, bye! Wait, I'm gonna show you my baby bump. Oh my God. Ayan, so this is my baby bump now. This is my 17th week baby bump. Ayan lang.